Pag ganitong meron nga akong 2 perasong patatas dito sa bahay, nagsasawa na daw sila sa tortang patatas. Kaya ganito naman ang gagawin ko. Sobrang hilig nga ng mga anak ko sa patatas. Kaya tuwing namamalengke ako ay hindi nawawala ang patatas sa binibili ko. Gagawin ko nga itong potato cheese balls. Gagamit nga ako dito ng 2 patatas, isang itlog, keso, breadcrumbs, saka cheese powder. Una ko na ngang hinugasan at binalatan itong mga patatas. At hihiwain ko naman ito sa kagustuhan kong sukat. Then pakukuluan ko nga pa rito hanggang sa lumambot. Pag malambot na nga yung patatas ay tatanggalin ko lang yung tubig or i-drain ko lang. Saka ko naman ito sasalin sa lagayan at dudurugin gamit ang tinidor. Kung meron ka dyang pang smash ng potato ay pwede mo namang gamitin. Pag wala ay magtiis na lang sa tinidor. Then nilagyan ko nga pala ito ng paminta at konting asin. Yun lang yung pampalasa na gagamitin ko. Then hahalu-haluin ko lang, saka ko naman lalagyan ito ng 1 tablespoon na cornstarch. At dahil hindi naman uubra yung panghalo na kutsara lang, ay gagamitan ko nga ito ng kamay para mamasa ko ng maayos. Pag ganito na nga, isi-set aside ko na yan. Gamit ang food processor ay sasalin ko itong breadcrumbs. Then ilalagay ko na rin yung cheese powder. Yung gamit kong pala na food processor ay ilalagay ko na lang sa comment section kung saan nabibili. Ilang araw ng masama ang panahon, kaya pagpasensyahan nyo na kung may narinig kayong mga patak ng ulan sa bubong namin. Wala kasi kaming kisame. Ay handa ko na rin pala yung itlog saka itong keso na gagamitin. Hihiwain ko lang ito ng maliliit. Pagka okay na yan ay sisimulan ko na nga bilugin. Tantiameter na nga lang pala yung laki o sukat na gagawin kong bilog. At huwag nating kakalimutan nga pala yung keso na ilalagay natin sa gitna. Yun kasi yung magpapasarap dito sa ating potato cheese ball. Ang patatas nga pala o potato ay rich in vitamin C at meron din siyang nutrients na kagaya ng potassium. Noong sinaunang panahon hanggang sa ngayon naman ang patatas ay may malaking tulong sa atin. Pwede kasi siyang ihalili sa bigas. Kung wala kang bigas, pumain ka lang ng patatas o kamote ay mabubusog ka na. After kong mabilog yung mga patatas na may cheese sa loob, ay i-coat ko nga ito ng cornstarch. Then ididip ko nga ito dito sa itlog. Saka ko naman pagugulungin doon sa kaninang breadcrumbs na nilagyan ko ng cheese powder. Hindi po ito kwek-kwek ha, mukha lang siyang kwek-kwek. Siguradong pag natikman nyo ito ay magugustuhan nyo. Potato cheese ball po ang tawag dito. Siguradong uulit-ulitin nyo lalo na kung may mayonnaise kayo saka ketchup. Pag nakoat na nga lahat ng breadcrumbs na may cheese, yung ating potato ay piprituhin ko naman ito. Pwede rin naman hindi sobrang nakalubog yung potato natin. Basta paikot-ikuti mo lang para hindi ito masunog. At yung apoy ng kalan ay kailangan ay mahina lang. Saka madali lang naman itong maluto kasi ay luto na nga yung patatas sa loob. Para nilabas lang yung lulutuin natin. Then saka naman natin ito hahanguin. Gagamit nga lang pala ako dito ng tissue para matanggal yung excess oil ng ating potato cheese balls. For sure na pagka pinatikim nyo ito sa inyong mga anak ay magugustuhan nila ito. Sa mga anak ko nga isang upuan lang ay ubos agad. Kung naiisipan mo nga din itong inegosyo ay pwede din. Ilalagay ko na lang sa comment section yung mga sukat o sangkap na ginamit ko dito. Then nilagyan ko na nga lang ito ng mayonnaise. Ay talaga namang sarap na sarap yung mga anak ko dito habang kinakain nila. Kaya kung ikaw ay may patatas dyan ay wag mo na lang basta itorta. Gawin mo ring potato cheese ball.